Nanggagalaiti si Lyndon. Makita pa lang ang itsura ni Malcolm ay naasar na siya. Ganitong lalaki ba talagang nagustuhan ni Beth? Mukhang palamunin. Kung nagkakilala na sila noong nag-aaral pa lang si Beth, malamang na siyang magugustuhan nito. Tingin mo pipirmahan ko yan? May diing tanong nito. Malcolm, nagkausap na tayo, di ba? Nilid niyang mariing bulong ni Cindy. Tumikwas ang kilay niya. Mukhang hindi na siya mahirapan pa. Desisyon ko pa rin kung hihiwalayan ko si Beth o hindi. Pabalang na sagot nito na kinairap ni Cindy. Ano pa bang hahabulin mo sa kanya? Ayaw niya na sa'yo. Ako na lang ang nagtsatsaga sa ugali mo at pagiging tambay. Manahimik ka. Akmang sasampalin nito ang babae, ngunit mabilis na napigilan ni Lyndon ang braso ni Malcolm. Madiin niyang hinawakan yun at matalim itong tinignan, lalo pat nakita niyang takot sa mga mata ng pinsan ni Beth. Never hurt a woman, and that is a golden rule. Mabagsik niyang bigkas. Lalo mo lang pinatunayan na hindi ka bagay kay Beth, hindi ka pa rin bagay sa kanya. Tukoy niya kay Cindy, pero pinagtsatsagaan ka niya. Mabagsik ding winaksi ni Malcolm ang braso niya. Dinig pa niyang sumigaw si Julio na akala mo'y nanonood ng wrestling. Galingan mo naman, Ace! Ani pa ni Julio. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan na nagtaas lang ng 2 kamay. Sabi ko nga, mananahimik ako. Suko nito, binalikan niya ng tingin si Malcolm na binuksan na ang envelope. Nangingisi ito habang siya'y nagsasalubong ang mga kilay. At ka maghiwalay kami ni Beth? Bakit? Gusto mo siyang pakasalan? Usisa nito. May fiancé na siya, Malcolm. Singit ni Cindy. Right, I'm already married. Pagsisinungaling niya. May silbi naman palang sa pilitang pagpirma niya sa marriage contract. Magagamit niya upang hindi magduda si Malcolm. Gago, kailan ka pa kinasal? Gulat na tanong ni Julio. Kagabi. At naging single din kagabi. Gusto sana niyang idagdag, gumising na lang siya. Kita niya umiting ang panga ni Malcolm habang tutok ang tingin sa mga papeles. Nabaling lang ang atensyon nito kay Cindy noong marinig ang hikbi nito. Let her go. Beth deserve a freedom, Malcolm. Totoo kanyang minahal pero niloko lang natin siya. Pinagtaksilan natin siya. Shut up! Ano bang kinakagalit mo? Yun naman ang totoo. Ginamit mo lang si Beth upang mabuhay ka sa yaman. Hindi ka nga nagtrabaho. Gate ni Cindy. Pakiramdam ni Lyndon ay lalo siyang binibigyan ng dahilan upang sakalin si Malcolm sa mga naririnig niya. Kung hindi lang siya natatakot na makulong ay kanina niya pa ito tinumba. Tumigil ka nga, Cindy. Nasaan ang pangako mong tayong magmamana sa kumpanya nila? Ang sabi mo, ibibigay yun sa'yo ng tatay ni Beth, kaya kita pinatulan. Tapos ano? Benenta lang ng nanay mo sa lalaking ito? Dinuro pa siya nito. Kumuyom ang mga kamao ni Lyndon, paunti ng paunti ang pasensya niya. Naiinis pa siya lalo at tila gusto pang makasagutan ng dalawa sa harap niya. That's enough. Pirmahan mo na yan, Gutierrez. Malapit na magdilim ang paningin ko sa'yo. Malamig niyang bigkas. Pinalingan siya nito, kita niya ang galit sa mga mata nito, ngunit mas galit siya. Muli nitong binasa ang papel, naiinip na siya sa bagal nitong umintindi. Pirma lang ang kailangan ko sa'yo, wala ka nang hahabulin pa kay Beth. Dagdag niya. Matalim siya nitong tiningnan. May hahabulin pa ako. Pipirmahan ko ito sa isang kondisyon. Nalagay niya ang isang kamay sa bewang niya at inis na nakagat ang labi niya bago tumingin sa malayo. Nauubos na talaga ang pasensya niya sa lalaking kaharap. Anong kondisyon? Inip niyang tanong. Gusto kong magpa-DNA test. Gusto kong patunayan ni Beth na hindi ko anak ang kambal. Matatag nitong hiling. Natigilan siya at bahagyang umawang ang mga labi. Naningkit ang mga mata niya at hindi niya napigilan ang sarili. Agad niyang hinila ang t-shirt nito at gigil na tinignan. Ang kapal din ng mukha mong akuin ng mga batang hindi naman sayo. Mahina at gigil ng bigkas. Huwag kayong mag-away, please. Malakas na sigaw ni Cindy. Calm down, Ace. Dinig niyang suyo ni Julio. Ramdam niya pang hinihila siya nito palayo kay Malcolm, ngunit hindi siya natinag. Mas lalong nalita mga mata niya noong mayabang siyang tinignan ni Malcolm. Paano kung akong ama nila? Wala ba akong karapatang magpakaama? Natawa siya ng mapakla. Magpakaama? Ni hindi mo nga nagawang magpakaasawa, magpapakaama pa kaya? Matapang siya nitong tinignan. Malaki ang posibilidad na ako ang ama. You shut up, gigil niya sigaw. Hindi ikaw ang ama, ako ang ama ng kambal. Biglang tumahimik ang paligid pagkatapos ng sigaw niya. Nawala biglang hawak sa kanya ni Julio. Kita niyang natutup ni Cindy ang bibig nito habang si Malcolm ay nanlambot. May kalakasan niya itong binitawan. Pirmahan mo na, Gutierrez. Wala ka nang hahabulin pa. Malamig niyang utos.
Kita niyang nanginig ang kamay nito ngunit kinuha rin ang sign pen na inabot ni Julio. Agad itong pumirma pero tila labag pa sa loob nito noong ibalik pa sa kanyang envelope. Alam ba ng lolo mo na may anak ka sa isang Del Rio? Mahinang tanong nito. Umiting ang panga niya. Wala ka nang pakialam dun. Ani yan tumalikod na't niyaya si Juliong umalis. Huwag mong gawing kabit si Beth. Huling sigaw nito na hindi niya pinansin. Talagang hindi niya gagawing kabit. Siya nga itong naging kabit na walang kaalam-alam. Totoo ba yung sinabi mo, Ace? Ikaw ang ama ng kambal? Litong tanong ni Julio, pumirmi ang mga labi niya. Hindi niya sinagot ang kaibigan. Sinabihan niya lang itong magkita sila sa bar at pinatawag si Mark. Pero nung makita naman sila, inulit lang nitong tanong. Lyndon, yung totoo, ikaw ba talagang ama na kambal? Tanong muli ni Julio. Kinunot niyang noot lumagok sa beer. Naghihintay ito ng sagot sa kanya. Pati si Mark ay nag-iinteresado sa tanong nito. Imbis na sumagot ay binalingan niya si Mark. Are they safe, Mark? Nag-aalalang tanong niya. Kinabilinan naman niya ang mga tauhan niya doon at kapitbahay pero hindi mawalang kaba niya. Na baka biglang mapahamak ang mag-iina. Safe and sound. Ang saya nga ni Siren pero sana raw kasama kanila, sabi ni Sander. Kwento nito habang malit na ngumisi. Malit siyang napangiti, may parte na talaga sa puso niyang kambal. Mas malaki nga talagang parte ng nanay nila na umuukupa sa puso't isip niya. Hays, ano ba ako dito? Display niyo? Bakit hindi niyo ako sagutin? Maktol pa ni Julio. Tipid niya itong tiningnan. How I wish they were mine, Julio. Sana nga ako na lang ang tatay nila. Ani ang mapait na ngumiti. Pwedeng-pwede siyang magpakaama sa kambal pero alam niya nga hanapin at hahanapin ng mga ito ang totoong tatay nila. Bakit mo sinabing ikaw ang tatay kong ganun? Osyosa pa nito. If I have to lie, I will. Hindi titigil si Malcolm kung hindi ko sinabi yon. Pagrarason niya, napatango ito tapos itinaas ang hawak na beer at sabay-sabay pa nilang pinagbanggang mga hawak nila. Pagkalagok ay nasalubong niya seryoso at misteryosong tingin ni Mark. Why don't you ask her, Lyndon? Tanungin mo si Beth kung ikaw ba o hindi ang ama ng kambal. Makahulog ang suwestyon nito. Nangunot ang noon niya ngunit wala sa loob na kinuha niya ang cellphone. Lasing na yata siya para sundin ang mungkahi ng kaibigan. Di bali na, gusto rin niyang marinig ang boses ni Beth. Seriously? I do know I am not. Ani pa niya sa dalawang kaibigan na nakaabang sa pagtawag niya. You will never know unless you ask Lyndon. Muling makahulog ang bigkas ni Mark sa kasabay na pagring ng numero ni Beth. Naalimpungatan si Beth matapos marinig ang cellphone niyang tumutunog. Pigit pa ang mga mata niyang kinuha yun sa katabing mesa. Sakto naman pagsilip niya, saka naman namatay ang tawag. Kunot ang noon niyang binasa kung sinong caller. Ngunit halos mapabalikwas siya ng bangon matapos makitang si Lyndon iyon. Nakarami na ito ng tawag sa kanya. Higit 100 missed calls ang rumihistro sa cellphone niya. Kumalampag ang kaba sa kanya. Natatakot na baka kung ano nang nangyari dito. Napalunok siya na sanang tatawag ngunit pumasok ang tawag nito. Walang pagdadalawang isip na sinagot niya yun. Lyndon, bakit? May nangyari bang masama? Tarantang tanong niya. Mabibigat na paghinga nitong narinig niya. I am outside. Mahinang sagot nito. Ano? Nasa labas ka? Nalaki ang mga mata niya matapos maintindihan ang sagot nito. Agad na dumapong tingin niya sa oras sa kanyang cellphone. 4:30 na yun ng madaling araw. Paano nasa labas ito gayong ikakasal dapat to? Kung tapos ng kasal, bakit pa ito nagpunta sa kanya? Napailing siya at mabilis pa sa 4:00 bumangon at tinungong pinto. Anong ginagawa mo dito? Nababalo ka na ba? May gigil na pagkausap niya dito mula sa cellphone. Hindi niya gustong ideyang sinundan siya nito kahit pa ito naman talaga ang nagpapunta sa kanila sa probinsya. Ayaw niyang pag-initan na naman ng Don at ni Sheila. I wanna ask you something. You're not picking up your phone so I drove all the way here. Mahinang sagot muli nito mula sa kabilang linya. Napairap siya. Maubos yatang pasensya niya dito. Sa inis niya pinatay niya ng tawag noong makababa. Sinilip niya sa pinto kung totoo ngang nasa labas ito. Nalaki pang mga mata niya matapos makitang nandoon ngang sasakyan nito sa malawak na garahe. Nagmamadali siyang lumabas sa tinakang bandang passenger seat. Agad niyang binuksan ang pinto't salubong ang kilay na pumasok sa sasakyan. Gaano ba kahalaga yung tanong na yan ha? Mahinang sermon niya ngunit natigilan matapos makitang nakayokyok ito sa manibela. Naniningkit pang mga mata niya matapos maamoy ang alak sa loob ng sasakyan. Nababalo ka na ba talaga, Lyndon? Bakit ka nag-drive na nakainom?
Pinaghalong galit at pag-aalala ang tono niya. Hindi niya maiwasang hindi matakot at mag-alala. Naiinis din siya. Wala ba itong pakialam sa sariling buhay nito at nagmaneho na nakainom? Ang layo ng Maynila sa probinsya kung nasan sila tapos nagpunta lang na magtatanong ito. Mababaliw nga yata ako kapag hindi ko na itanong at hindi kita nakita, Beth. Paus na sagot nito. Nahigit niyang hininga. Balak ba talaga nitong magkasala sila muli? Bakit pa siya nito inaalala gayong kasal na ito sa ibang babae? Pumikit siya ng marino upang pigilan ng galit. Pagmulat naman ng mga mata niya nakaharap nito sa kanya, pero nakasandal pa rin sa manibela. Namumungay ang mga mata nito, halatang nakainom. Ano bang itatanong mo? Itanong mo na. Pagkatapos magpahinga ka na't bumalik na sa asawa mo. Nanghina pang boses niya sa dulo. Napayuko siya at naikuyom ang kamao matapos maramdaman na sumisigid na sakit sa puso niya. Nagdurugo yata yun at hindi mawala-walang hapdi. Am I the father of the twins? Diretsong tanong nito at nagpaangat sa kanyang ulo. Malamig niya itong tiningnan. Ano kayang pumasok sa isip nito at naitanong iyon kayong siya nga ay hindi niya kilala? Hindi ba't ilang beses ko na sinabing hindi ko kilalang ama? Kung ikaw yun, malamang na sinabihan na kita. Mainis na sagot niya. Kita niyang pagkadismaya sa mukha nito. Umasa ba to? Napabuga siya ng hangin at naghanda sa pagbukas ng pinto para makalabas. Matulog ka sandali pagkatapos bumalik ka na sa asawa mo. Malakas niyang bigas kahit pa pinipilipit ang puso niya. Hindi tamang magkasama tayo. Alam mo namang kasal akong tao. Dagdag niya bago umambang aalis. I can't marry her. Mahinang usal nito. Sapat lang na marinig niya at mapatigil. What do you mean, Lyndon? Bigla tila nagkabuhay ang puso niya. Nabibingi siya sa sobrang ingay nun sa loob ng kanyang katawan. I can't marry Sheila. And I came all the way here to claim you, Beth. I don't deserve to be the other man, but I think I deserve to be your lover. Pagsusumamo nito, napalunok siya't hindi mapigilan na pag-iinit na sulok ng mga mata niya sa narinig. Hindi siya perpektong babae at tingin niya, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito. Pero masama bang umasa? Tumikim siya upang kalmahan ang sarili at pigilan ang saya. Kahit pa hindi ito kasal kay Sheila, hindi noon mababago na kasal pa siya kay Malcolm. You know we cannot be together, Lyndon. Kasal akong tao. Pagpapaintindi niyang muli, hindi ito umimik sa sinabi niya pero may kinuha ito sa dashboard at nilapag sa kanyang kandungan. Magalit ka sa akin at paalisin mo ko pagkatapos mo mabasa yan. Anitong umigting ng panga. Isang mariin na sulya pa rin bago niya kinuha ang envelope na binitawan nito. Muntika niya pa yung mahulog sa panghinig ng kamay niya. Tumikim siyang muli upang ipakitang hindi siya magiging apektado pero noong makuha niya at mabasa ang papel, literal na umawang ang mga labi niya. Totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Binasa niya yon. Halatang photocopy lang ang dinala nito pero mukhang totoong mga pirma doon. Paano mo napapirma si Malcolm? Gulantang niyang tanong habang nakatitig pa rin sa kopya ng annulment paper. Nung planuhin niyang annulment nila ni Malcolm, alam niyang mahirapan siyang magpapirma dito. Pero paanong ganun kabilis na nagawa ni Lyndon? I have my ways. I can sleep and breathe knowing that you're still tied to that man. May gigil na tura nito. Pinakawalan ko sarili ko sa sariling kasal ko pero gusto ko rin makasigurado na wala kang sabit, Beth. Mabigat ng paghinga nito. Speechless siya sa sinabi nito. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ito mismong gumawa ng paraan para sa kanilang dalawa. Parang gusto niyang tanungin ang sarili kung karapat-dapat ba talaga siya kay Lyndon. Kaya ba talaga siya nitong ipaglaban ng ganoon? Ayaw kong halikan ka ulit na kasal ka pa rin sa kanya. Dagdag nito. Naluluha siyang napatitig sa mga mata nitong may pagsusumamo at pagmamahal. Bumigat ang paghinga niya. Para siyang nananaginip. Pero Lyndon, alam mong hindi rin tayo pwede. Tutol ang lolo mo kung ipipilit natin. Shh! I don't care about that. About them. Bulong nito bago marahang inayos ang buhok niyang tumabing sa kanyang muka. Hindi siya sanay na ganun ito sa kanya. Hindi siya sanay na sweet ito bigla. Pero bakit ako? Nangihinayang na tanong niya. Hindi alam ni Beth kung bakit siya pa rin ang pipiliin ni Lyndon sa kabila ng lahat. Pwedeng-pwede naman itong maghanap ng ibang babae kung ayaw nito kay Sheila. Napakalinaw na ng plano niya na mabuhay kasama lang ang kambal. Hindi na siya umaasang magkakasama pa sila ni Lyndon. Ang plano niya ay pagkatapos ng annulment niya kay Malcolm. Ang focus niya ay sa kumpanya at mga anak niya. I didn't love this much, Beth. 5 years ago, I missed the chance to tell you that you were my dream. Nahirapang bigkas nito. Mas lalo siyang nagulantang sa revelasyon nito
Nalabo ng mga mata niya sa nagbabadyang luha. Shit, hindi ako nagpunta dito para paiyakin ka. Medyo frustrated nitong bigkas bago umiwas ang tingin at halos sa bunutan ng sariling buhok. Malit siyang napangiti sa reaksyon nitong medyo nagagalit at naiinis. Parang teenager na hindi natanggap na busted to kahit hindi naman. Nilapag niya muli sa dashboard ang envelope. Lyndon, mahinang tawag niya sa atensyon nito at saktong pagharap nito'y kagad siyang lumapit. Sa kandungan nito't sinalubong ang mga labi nito. Agad na humawak sa bewang niyang mga kamay nito. Mahina siyang dumaing matapos lumalim ang kanilang halikan. Agad na umikot ang kamay niya sa batok nito upang mas mapag-igihan ang halik. Ito rin hinapit ang kanyang katawan. Isang malalim na halik pa bago siya nito buhatin palabas ng sasakyan. Pagkapasok sa bahay at pagkasara ng pinto, ay muling naglapat ang mga labi nila. Kabisado nitong tinahak ang hagdan at marahan siyang nilapag doon. Noong magsalubong ang paningin nila ay kita niyang pagpipigil nito. What's wrong? Mahinang tanong niya, hinagod pa niyang batok nito't ulo. Umiling ito't umayos ng tayo, pagkaraan ay maingat siyang binuhat na para bang bago silang kasal. Kusa siyang kumapit sa balikat at leeg nito. Nangako akong hindi kita hahalikan hanggat hindi pa napapawalang bisang kasal mo sa lalaking yon. Medyo galit nitong bigkas habang papaakyat sa hagdan. Pero hindi ba pumirma na siya? Nalilitong tanong niya. But it wasn't processed yet. Technically, you're still married to him at ayoko nun. Ayoko magmukhang kabit ulit. Hahalikan lang kita kapag tapos na maproseso yon. Matatag nitong bigkas. Napataas ang kanyang kilay. Ibig mo sabihin walang mangyayari ngayon? Nothing, I just want to sleep hugging you. Mahinang amin nito, maliit siyang napanguso. Parang hinaplos ng init ang puso niya sa sinabi nito. Bigla siyang napatanong sa sarili kung ito ba talagang laging agresibo sa kanila o mas agresibo siya. Kaya mo kong tiisin? Muling tanong niya noong papasok na sila sa kwarto nito. I told you, hindi katawan mong habol ko. Parang nabuhay biglang mga kulisap sa kanyang tiyan, lalo na noong patakan nito ng halikang noon niya pagkatapos siyang ihiga sa kutsyon. Tumabi ito't hinapit ang katawan niya palapit sa katawan nito. Talaga ba? Aniyang tumingala. Nakapikit na ito pero maliit na nakangiti. Nakatagilid ito't kulang na lang ay hindi siya pakawalan sa klase ng yapos nito. Napangisi pa siya nung ipatong nitong binti sa kanyang bewang. Stop that, Beth. Medyo gigil na bulong nito matapos niyang patakan ng halikang leeg nito. Pagtingin niya ibabanta sa mga mata nito, napalunok siya pero inabot naman ang panga nito at pinatakan ng halik. I'm warning you. Pagbabanta nito pero binaliwala niya. Sleep, you little temptress. Madiin itong bigkas. Ang kulit mo, gusto mo yatang hindi makalakad bukas. Milog ang mga mata niya ngunit napanguso din kalaunan. Bumuntong hininga siya at humiling na lang ng tuluyan sa dibdib nito. Humigpit niya rin itong hiniyakap. Sabi mo pangarap mo ko, ibig ba sabihin nun matagal mo na akong pinagnanasaan? Pangaasar niya dito. Dinig niyang mahina itong nagmura na ikinahigik-hik niya. Pinagnanasaan is not the right term. Stop lowering yourself just because we made love like nothing else mattered. You are more than that, Beth. Bulong ito bago pinatakan ng halikang ulo. Sleep, I am hardly exercising self-control. Paus nitong bulong, nangilid ang mga luha niya. Napaka-emosyonal niya yata ngayon para maluha sa sinabi nito. Hindi na naman ito maiwasang ikumpara ito kay Malcolm. Naging asawa niya si Malcolm pero hindi siya nito tinrato na parang reyna. Wala nga yung pakialam kung gusto niya ng yakap sa gabi o ng halik sa labi bago matulog. Ang alam lang dati niyang asawa ay init sa katawan at paglalaro ng computer games. Malugod niyang ipinikit ang mga mata. Pakaramdam niya ngayon ay nakalaya siya muli sa bilangguang kasal na siya din naman ang nagsimula. Sana lang matanggap din ako ng lolo mo. Bulong niya dito ngunit wala itong sinagot. Tipid na lang siyang umitit hinayaang lamunin ng antok. Pagising niya kinabukasan ay mag-isa na siya sa kama pero hindi siya nalungkot. Tahimik niya pang inamoy ang una ni Lyndon kung saan kumapit ang amoy nito. Gustong gusto niya talagang amoy ng shampoo nito. Mommy, Daddy said we're going to the grocery later. Excited na sigaw ni Siren habang nakatungaw sa pinto. Napaka-fresh nito sa suot na bestidang kulay lila. Hindi pa siya nakakasagot sa anak matapos namang sumulpot si Sander. Nakasimpleng sandwich short lang to. Good morning, Mommy! Bati nito sa kanya bago binalingan ng tingin ng kapatid nito. Come on, Siren! You promise we join the kids outside. Hinilapin nitong kapatid paalis. Nangunot ang noo niya at kagad nang lumapit sa bintana. Pagtingin niya sa babay kita nga niyang grupo ng mga batang naglalaro.
Naghahagi sila ng tsinelas para patumbahin ng lata. Hindi niya naranasan yun pero mukhang masaya. Kaya lang, bakit ang aga nilang maglaro? Napakurap siya noong kumuway sa kanya si Siren na naroon na sa ibaba. Hila-hila ito ni Sander na nagmamadaling makasali sa mga bata. Napangiti siya at kumaway pabalik bago nagmadaling bumaba. Hinanap niya na talaga si Lyndon. Dinatnan niya itong nakaharap sa kalan at nagluluto. Bagong ligo na ito't gwapong-gwapong likod sa suot na abuhing t-shirt. Naaamoy niyang niluluto nitong bacon. Napangiti siya at walang alinlangan na yumakap mula sa likod nito. Ramdam niya na patigil ito ngunit tila nakilala rin ang yakap niya. The kids are playing outside, imporma nito. I hope you don't mind, umiling siya. Not at all, I want them to experience being kids. Gaya ng sabi niya, hindi niya naranasan na makipaglaro ng ganoon noon at tanging si Ate Cassandra niya lang ang kalaro niya. Hindi niya pagbabawalan ang mga anak niya. Hiniling niya ang ulo sa matigas nitong likod. Dinig pa niyang mahina itong napatawa pero marahas na huminga nung patakan niya ng halikang likod nito. Stop that, Beth. You know, I'm exercising self-control. Paalala nito. Sabi mo 'di ba hindi mo ako hahalikan? Kaya mo ba? Tukso niya rito, ngumisi siya at mas diniin na halik sa likod nito. Gusto niya lang naman itong asarin pero umawang ang mga labi niya. Matapos marinig ang pagpatay nito sa kalan, napaatras siya nung humarap ito at kulungin ang bewang niya. Shit with that annulment, gigil na bulong nito bago dumukwang upang sakupin ang mga labi niya. Ano kayang mangyayari ngayong malaya na si Bethany kay Malcolm? Eto na kayang simula para may mabuong relasyon sa pagitan nila ni Lyndon? Ano ang gagawin ng abuelo ni Lyndon kapag nalamang hindi pa din kumakawalang apo kay Bethany? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.